Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Patuloy pa rin siyang sumisigaw, sinasabing hindi raw sapat ang estatwa, magtatayo pa raw siya ng buong dambana. Nagsisimula ng menas ang bida at sinabihan siyang tumigil, pero hindi pa rin siya tumitigil. Biglang lumitaw si O'Keefe at sinampal siya sa ulo, sinasabing tumigil na siya. Sa sangay ng isang building, ipinakita ni Beck ang isang papel kay O'Keefe. Pinagmasdan ito ni O'Keefe at sinabing hindi pa kailanman nag-apply si Beck para sa rangkang battle noon. Tinanong niya kung may nangyari ba. Nagsimulang magyabang si Beck at tinanong kung maniniwala ba si O'Keefe kapag sinabi niyang napunta siya sa ibang mundo. Napabuntong hininga si O'Keefe at natawa, sinasabing bakit naman siya maniniwala na naging returnee si Beck sa loob lang ng ilang araw. Hiniling ni Beck kay O'Keefe na isali siya sa rangkang battle at ayusin ang mga laban-laban sa mga nasa ranggong 79 hanggang 70. Itinuro ni O'Keefe na kailangan ng challenger na maglagay ng gantimpala bilang pusta. Tinanong niya kung may mayaalok bang kapalit si Beck para mahikayat ang mga mas mataas ang ranggo. Kinuha ni Beck ang isang espada at sinabing iyon ang gagamitin niyang pusta, isang mahiwagang A-rank na espada. Namangha si O'Keefe at sinabing wala namang kakayahan si Beck na itago ang ganoong klaseng espada mula sa kanya. Ibig sabihin, iisa lang ang paliwanag. Napaisip si O'Keefe at sinabing hindi siya makapaniwalang kaya na ngayong gumamit ni Beck ng inventory. Ibig sabihin, totoong napunta nga ito sa ibang mundo. Tuwang-tuwa si Beck at sinabing si O'Keefe lang ang nakakaalam nito. Hindi masyadong natuwa si O'Keefe at sinabing naiintindihan niya. May kinuha si O'Keefe sa loob ng jacket niya at naglabas ng pera, naiinis na sinabing hindi iyon galing sa kasino. Litong-lito si Beck sa nangyayari. Biglang dumating ang ilan pang miyembro. Isa sa kanila ang tumawa at kinolekta ang pera mula sa iba, sinasabing sinabi na niya sa kanila na kinuha ni Beck ang espada at nagpunta sa isang adventure. Tulala lang si Beck sa eksena. Nagalit si Beck at sinabing kahit siya ay alam na mali ang kunin ang pera ng team at gastusin iyon sa kasino. Makalipas ang ilang sandali, sa bahay ng bida, nakaupo siya habang nanunood ng TV. Sa balita, sinasabi na ang ipinagmamalaking hunter ng Korea, si Beck, ay nagawang itaas ang kanyang ranggo mula ika-100 hanggang ika-72. Napaisip ang bida na matapos ipagmalaki ni Beck na aabot siya sa top 90, bigo naman pala itong talunin ang ika-71 sa ranggo. Umunat si Sang-woo sa sopa at sinabing masaya siyang makita na nakabawi na si Beck mula sa depresyon. Ngayon, hindi na raw ito iiyak sa pag-aakalang mamamatay na siya. Sinabi ng bida na babawiin na niya ang kanyang basbas at awtoridad, pero iiwan niya ang inventory bilang alaala. Medyo inaantok na si Sang-woo at sinabi niyang nakapaghugas na siya ng mga pinggan at nakapaghanda na rin ng mga side dish. Napaisip siya kung ano na ang gagawin niya ngayon. Habang nagpapalit ng channel, may nakita siyang patalastas na nagsasabing, halina sa fast fishing. Libre ang pasok dahil sa kasalukuyang panahon ng pagpapabuti sa kapaligiran. Napaisip siya kung susubukan niya iyon. Bigla siyang na-excite at tumakbo palabas. Kinuha niya ang mga gamit niya habang naglalaro sina Yana at Nabi. Masaya siyang umalis, sinasabing sarado na sila ngayong gabi dahil sa hobby niya. Humarap si Sunungwoo kay Nabi at sinabing isasara muna nila ang restaurant para makapaglaro si Nabi ng gusto kasama si Yana. Tuwang-tuwa si Nabi at sinabing siya na lang ang magbabantay ng bahay. Yumuko si Iya at binati ang bida ng magandang biyahe. Nang makita ito, napabuntong hininga ang bida sa saya. Lumapit siya sa kanila at hinaplos ang ulo nila, sinasabing babalik siya agad. Makalipas ang ilang sandali, sa lugar ng pangingisda, kaka-rating pa lang. Ni Sang-woo ngunit tila wala ni isang tao at medyo sira-sira ang lugar.
Tumingin-tingin siya, medyo kinakabahan, at sinabing mukhang medyo nakakatakot ang lugar. Naglakad-lakad si Xiongwu at sinabing parang wala yatang mga subscriber o bisita. Biglang may matandang lalaking nagbukas ng bintana at nagsabing kahit libre ang pasok, kailangan pa ring magrenta ng kagamitan sa pangingisda. Tinanong ng matanda kung gusto ba niyang magrenta. Sumagot si Xiongwu na may dala na siyang sariling gamit kaya hindi na niya kailangan magrenta, pero gusto niyang bumili ng pain. Sinabi ng matanda na ayos lang iyon at tinanong kung may hunter's license siya. Sumagot si Xiongwu na wala siyang ganoon, pero may katulad naman daw siyang dokumento, at tinanong kung bakit kailangan iyon. Sa isip niya, siguro sapat na ang lisensya niya bilang isang returnee. May nakakatakot na tingin ng matanda habang sinasabi, may lumitaw na. Ganon din ang naging itsura ng bida at tinanong kung ano raw iyon. Nanginginig sa takot ang matanda at sinabing, isang halimaw. May mga ulat daw na may maliit na siwang o rift sa ilalim ng karagatan. Napatawa si Wu. Inisip niyang mukhang isa lang itong uri ng halimaw sa dagat, kaya napabayan ito ng isaak. Akala niya baka multo sa dagat o kung anuman. Sinabi ng matanda na paminsan-minsan ay may mga halimaw na lumilitaw kapag may nangingisda, kaya tanging mga hunter lang ang pinapayagang pumasok. Sinabi ng bida na hindi iyon mahalaga at tinanong kung paano pa rin sila nagnenegosyo kahit may mga halimaw, lalo na't may patalastas pa nga sa TV. Ipinaliwanag ng matanda na ang TV ad ay bahagi ng isang pangmatagalang kontrata noong panahong maayos pa ang negosyo nila, 2 segundo lang ang commercial. Sumang-ayon si Xiongwu at sinabing napakaikli nga ng patalastas. Muling tiningnan ng matanda ang bida at tinanong kung talagang gusto pa rin niyang pumasok. Ngumiti ang bida at sinabing oo, at dagdag pa niya na sulit naman kung lilinisin niya ang paligid. Nagsimula siyang pulutin ang mga latang nakakalat sa lupa. Hindi nagtagal, nakapuno siya ng isang bag ng basura at sinabing sapat na iyon para sa paglilinis. Tumingin siya sa paligid at sinabing kung magiging malinis ang lugar, pwede itong maging magandang pahingahan ng mga tao malapit sa kanyang restaurant. Napangiti si Wu at naalala ang ama niya na palaging nangingisda kapag may libreng oras. Tumangala siya sa langit at binalikan ang mga alaala ng kanyang kabataan. Bumbero ang ama niya at iisa lang ang hobby nito, ang pangingisda. Sa mga bihirang araw na may pahinga ang ama niya, magkasama silang naglalakad, magkahawak kamay, papunta sa imbakan ng tubig o reservoir. Maraming beses niyang nakitang nililinis ng ama niya ang paligid habang nangingisda ng karaniwang karpa, hito, crucian carp, at kung ano-ano pa. Iba't ibang klase ng isda ang nahuhuli ng ama niya. Naalala rin ng bida na bukod doon, ang ama niya ang nagluluto ng pagkain para sa kanila. Naisip ni Xiongwu na iyon ang naging kaligayahan ng buong buhay niya, ang makakain ng mayontang na niluluto ng kanyang ama. Napangiti siya at sinabing wala na siyang ibang pagpipilian kundi gawing hobby din ang pangingisda. Umupo ang bida at sinabing tapos na ang paglilinis. Ngayon, susubukan na niya ang kanyang swerte. Tiningnan niya ang tubig at napansin na medyo marumi ito. Sinabi ni Xiongwu na kung ganito kapangit ang kalidad ng tubig kahit maraming puting lotus, malinaw na dahil iyon sa ref. Naisip niya na kapag bumababa ang kalidad ng tubig, nababawasan din ang mga isda at ang natitira na lang ay ang mga isdang pangit ang lasa. Natuwa siya sa ideyang iyon, sinasabing ibig sabihin nito ay perpekto ang mga isda roon bilang sangkap para sa paggawa ng mga kakaibang putahe. Bigla niyang naramdaman na humila ang pamungwit, at hinatak niya ito ng malakas. Sinimulan niyang airil, sinasabing mukhang malakas ang pakikipaglaban ng isda. Biglang tumalon ang isda palabas ng tubig, at natuwa ng husto ang bida. Nahuli niya ang isda at sinabing inaasahan na niya ito. Ang isdang iyon ay makikita kahit saan. Ang Skywatcher, ang pinakakinamumuhiang uri ng isda ng mga mangingisda. Nasa lahat sila ng lugar at dahil sa lakas ng hatak, nakakatuwang hulihin. Inihagis niya ang isda sa isang timba ng tubig at sinabing kahit ayaw ito ng karamihan, gusto niya ang isdang iyon.
Isda raw iyon na kapag kinain ng dalawang tao, pareho silang mamamatay. Ang lasa ay parang putik at ang amoy ay hindi nawawala ng ilang oras. Bukod pa roon, kahit gaano mo pa ito linisin, palagi kang nasasakal sa mga tinik. Matitigas at matutulis ang mga tinik nito at kayang mabaon sa balat ng tao. Sa madaling salita, ito ang pinakamasamang isda sa lahat, at eksakto yun ang gusto ng bida. Pon ng excitement, muli niyang inihagis ang pamungwit at sinabing maganda ang simula. Samantala, may isa pang lalaking dumating sa lugar ng pangingisda, si Yong-han. Tumingin-tingin siya sa paligid at sinabing matagal na mula nang huli siyang mangisda. Nakita ni Junhoon ang lahat at sinabing hindi siya makapaniwala na naging ganito ang lugar, binibigyang diin na napakaganda nito noon. Tumingin siya sa gilid at nakita ang matandang lalaki na nanginginig. Ngunit umiwas ang matanda sa tingin niya, dahilan para makaramdam ng ilang si Junhoon. Mabilis na bumalik ang matanda sa loob ng bahay. Napabuntong hininga si Junhoon at sinabing 9 na taon na pala ang lumipas. Naalala niya na dati, madalas humihingi ng tulong ang fast fishing spot sa kanila para alisin ang rift. Bagamat madalas pumupunta si Yong-han sa lugar ng pangingisda, palagi niyang tinatanggihan ang mga kahilingang ipasara o linisin ang lugar. Para sa kanya, hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon para magpadala ng mga tao roon. Sinabi niyang alam niyang wala rin naman siyang masyadong magagawa, pero tao pa rin siya. Naglakad siya at sinabing ayon sa mga ulat, posible pa ring mangisda sa lugar na iyon. Nakakita si Junhoon ng isang upuan at sinabi niyang narinig niya na ito raw ay lugar kung saan madalas lumitaw ang mga slime. Kung totoo yun, dapat ay nabigyan na raw ang lugar ng F-class dahil sa kapabayaan. Pag-akyat niya sa plataporma, nadatnan niya ang bida na nangingisda. Ngumiti si Wo at binati si Junhoon, na bahagyang nagulat at bumati rin pabalik. Sa isip ni Junhoon, ang lalaking nasa harap niya ay malinaw na ang pinakamalakas na returnee sa buong mundo. Tinawag niya itong sunungo sa isip at naisip niyang napunta siya sa isang kakaibang sitwasyon. Napatingin siya sa timba ng bida at napansin ang mga isda. Napahawak siya sa ilong dahil sa mabahong amoy at tinanong kung bakit napakaraming Skywatcher ang nahuli ni Shungwoo. Sumagot ang bida na gagamitin niya ang mga iyon bilang sangkap sa kusina. Lalong nalito si Junhoon at tinanong kung talagang balak ni Sunwoo na lutuin ang mga iyon. Ipinaliwanag ng bida na magandang sangkap ang Skywatchers. Mas tama raw na sabihin, sandata, ang mga iyon na anyong sangkap, dahil kapag ginamit niya ito sa pagluluto, nagiging sandata ang mismong putahe. Nainas at nalito si Junhoon, iniisip kung balak ba ng bida na ipadala sa kabilang buhay ang mga hunter gamit ang mga isdang iyon. Itinuro ni Junhoon ang mga isda at sinabing hindi niya alam kung alam ng bida, pero hindi pwedeng magbenta ng mga sandata sa isang restaurant. Tinanong ni Yong-han kung hindi ba masyadong bastos ang ginagawa ng bida sa mga customer niya. Napabuntong hininga si Sunungwoo at ngumiti. Nagkatitigan ang dalawa. Naisip ng bida na kung kilala siya ng lalaking ito bilang may-ari ng restaurant, malamang ay may kaugnayan ito sa mga tropang nakatalaga sa mga portal. Muling ngumiti si Shungwoo at humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. Sinasabing masyado siyang nadala sa pangingisda kaya hindi niya naipaliwanag ng maayos. Sinabi ng bida na hindi niya hinuhuli ang mga isdang iyon para ibenta. Lalong nalito si Junhoon. Ipinaliwanag ni Sunungwoo na hinuhuli niya ang mga isda para gamitin laban sa mga slime na naroon. Tinanong ni Junhoon kung paano siya gagawa ng sandata laban sa mga slime. Wala siyang maintindihan at iniisip kung seryoso bang papatayin ng bida ang mga slime gamit ang mababahong isda. Muli pang nakahuli si Shungwoo ng isa at sinabing kung pati mga dragon ay namamatay sa putahe na ihahanda niya, wala nang laban ang mga slime. Lalong nagulat si Junhoon sa narinig. Sinabi ni Junhoon na ang mga dragon ay kinikilalang pinakamapanganib at pinakamalalakas na halimaw sa buong mundo. Tinanong niya ang bida kung sinasabi ba talaga nitong pinapatay niya ang mga dragon sa pamamagitan ng pagluluto.
Akala ni Junhoon ay nagbibiro lang si Sunungwoo. Ngunit naalala niya na ang lalaking ito ay isang returnee na sa loob lang ng ilang segundo ay winasak ang isang SS rank na portal, kaya posible nga na kaya nitong gawin ang kahit ano. Umupo si Junhoon at tinanong kung talagang kaya ng bida na pumatay ng mga slime gamit ang mga isda. Sumagot si Sunwoo ng oo at idiniin na napakasimple lang nito. Naisip ni Junhoon na para bang sinasabi ng bida na kasing dali lang ito ng paggamit ng lason laban sa ipis. Nagtaka siya kung saan nanggagaling ang ganoong klaseng kumpiyansa ng bida. Sinabi ng bida na ang mga dragon ay mga nilalang lang na gumagamit ng mahika at malalaki ang katawan. Hindi raw sila ganoon ka-impressive. Ipinaliwanag ni Sunungwoo na bagamat malakas ang mga dragon, sakam naman sila at kulang sa pagpipigil sa sarili, kaya madali silang mahulog sa mga bitag. Lalong nabigla si Junhoon sa mga narinig, napangiti pa siya ng bahagyang nakakatakot. Dagdag pa ng bida, kapag inakit mo ang mga dragon gamit ang pagkain, agad silang mahuhuli. Alam daw niya ito dahil ilang beses na niyang ginawa. Magkaibang uri ang mga dragon sa kanluran at silangan, pero kung iisipin, magkahawig din sila sa ugali. Ang sinaunang pulang dragon, ang kanang kamay ng Demon King na si Curious, ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit siya nagtagumpay laban dito ay dahil mismo sa kahinaan na iyon. Inilapag ng bida ang isang kakaibang bagay sa isang napakalaking plato, sinasabing hindi makakatanggi si Curious sa isang putahe na may hindi pamilyar na amoy at anyo. Parang pumasok siya sa crazy mode. Patuloy na nakangiti habang inaakit ang sinumpang butiking halimaw na magpakita at mamatay. Sinabi ni Junhoon na kung kumain ng kung ano-ano ang mga dragon, wala namang mangyayari sa kanila. Sumagot ang bida na tama siya. Tinanong ni Junhoon kung ano ang ipinakain niya sa dragon. Sinabi ni Sunungwoo na isang nakamamatay na putahe, isang luto na kayang pumatay agad sa sinumang kakain nito. Ngunit inamin niyang ginamit pa rin niya ang espada para sa huling tama dahil paulit-ulit siyang sinabihan ng kasama niya na kahit papaano ay magpanggap man lang siyang gumamit ng espada. Nagulat si Junhoon at tinanong kung posible ba talagang makapagluto ng ganoong klaseng putahe. Ngumiti ang bida at sinabing nabanggit na niya na ang putahe ay pagkain, pero sandata rin. Humarap siya sa lawa at sinabing gagamitin niya ang teknik na iyon para hulihin ang mga slime. Nanatiling tulala si Junhoon sa lahat ng naririnig niya. Tiningnan niya ang sarili niyang pamungwit at tinanong kung may maitutulong ba siya. Tiningnan ng bida ang mga nahuli na nila at sinabing kulang pa sila ng mga Skywatcher, kailangan pa raw niya ng mga 60. Hindi na nag-isip pa si Junhoon at agad inihagis ang pain sa lawa. Sinasabing kailangan nilang subukang makahuli bago matapos ang araw. Ang nectar at ambrosia, mga pagkaing sumisimbolo ng immortalidad, ay pagkain ng mga Diyos na kapag kinain ng tao ay maaari pa raw magbigay ng pagka-Diyos. Ngunit kabilang din sa mga kakaibang putahe ng mga Diyos ang isang nakamamatay na pagkain, isang ulam na kayang pumatay kahit ng mga Diyos. Ang putaheng ito ay may 6 na itim na bituin at tinatawag na Ragnarok, ang takip-silim ng mga Diyos. Habang nangingisda sila, naisip ng bida na ang Ragnarok na nagagawa niya noon ay murang imitasyon lamang, dahil napakahirap ng proseso ng paggawa at halos imposibleng makuha ang mga sangkap. Ngunit kahit isang simpleng imitasyon lamang iyon, napatay niya si Sis ng madali. Tinitigan ng bida ang mga isda at naisip kung ano kaya ang mangyayari kung ang isang karaniwang isda na napakapangit ang lasa ay lutuin gamit ang recipe ng Ragnarok. Napatawa siya sa ideyang iyon. Kakagawa lang ni Sunungwoo ng bagong putahe. Naisip niyang gumawa ng bersyon ng Ragnarok gamit ang isdang tubig tabang. Sa isip niya, tatawagan niya itong pagkawasak ng tagabantay ng lawa. Iniisip niya na kung patuloy siyang mag-eeksperimento at susubok ng iba't ibang kombinasyon, balang araw ay makakalikha rin siya ng 6 na bituing putahe. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Marami ng isda ang nasa mga timba. Tinanong ng bida si Junhoon kung madalas ba itong mangisda. Sumagot si Junhoon na madalas siyang mangisda noon,
pero 9 na ang nakalipas. Hindi raw ganito ang sitwasyon noong panahon niya. Sinabi ni Yonghan na dati, ang lawa ng hito at karpa, hindi ng mga Skywatcher. Idiniin niya na noon, napakalinis ng tubig, hindi tulad ngayon. Kapag may nahuhuli sila noon, minsan daw ay nilulutuan sila ng manager ng pangangisdaan ng Montang. Sobrang sarap daw ng lasa nito, parang hindi galing sa mundong ito. Napangiti ang bida at tinanong kung talagang ang manager mismo ang nagluluto para sa kanila. Sumagot si Junho na ang manager ay isang kilalang chef. Sinabi ni Sunungwoo na kung ganoon, siguradong mahusay ang kakayahan ng manager. Ngumiti si Junhan at sumang-ayon, sinasabing kahit saan pa raw siya kumain sa buong bansa, ang montang ng manager na iyon ang pinakamasarap. Tumingin ang bida sa langit at sinabing sana'y magkaroon siya ng pagkakataong matikman iyon balang araw. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan na niyang magluto. Pumunta sila sa isang barbecue area at naglagay ng malaking palayok sa ibabaw nito. Sinimulan ng bida na paghaluin ang mga sangkap habang nanunood lang si Yonghan. Pagkatapos ihulog ang lahat ng sangkap, hinisap niya ang mga daliri at biglang sumiklab ang apoy. Ikinagulat ni Junhoon. Sa isip ni Junhoon, ang paglitaw ng apoy ng walang panggatong ay parang mahika o alchemy. Patuloy ang pagluluto ng bida habang iniisip ni Junhoon na kung sinasabi ni Sunwoo na sandata rin ang putahe, mas malapit ito sa mahika kaysa sa karaniwang pagluluto. Recipe para sa pagkawasak ng tagabantay ng lawa. Una, ilagay ang napakaraming Lake Skywatcher sa isang palayok na may malinis na tubig. Ikalawa, timplahan ng asin, pamintang itim, at toyo. Ikatlo, haluing mabuti habang kumukulo. Patuloy na nanunood si Yonghan at tinanong kung talagang simpleng nagluluto lang ba ang bida. Kinumpirma ni Sunungwoo, binigyang diin na sinabi na nga niyang siya ang magluluto. Habang hinahalo ang niluluto, sinabi niyang anuman ang mangyari, kailangan niyang mag-focus ngayon. Kaya pinakiusapan niya si Yonghan na tumahimik muna. Ipinihit niya ang mga mata at huminga ng malalim, pinipilit tipunin ang buong konsentrasyon niya, dahil ang lulutuin niyang ulam ay kayang pumatay ng mga Diyos at magtulak sa isang tao na lumampas pa sa antas ng pagka-Diyos. Isang aura ang unti-unting lumabas mula sa kanyang mga kamay. Ang pangunahing mga teknik na ginagamit niya ay apoy, walang hanggang buhay, at kamatayan. Ang sinumang kumain ng Ragnarok ay mamamatay ng tuluyan at paulit-ulit na muling isisilang. Sa paulit-ulit na pagdanas ng prosesong ito, nasesira ang orihinal na katawan at napapalitan ng bagong katawan, isang katawang higit pa sa pagka-Diyos. Iniisip ni Wu na mangyayari lamang ito kung kakayanin ng kakain ang proseso. Lalong lumakas ang apoy, at naisip niyang kahit hindi niya masiguro, naniniwala siyang makakaligtas siya matapos kainin ang ulam. Tinitigan ni Wu ang mga isda sa loob at naisip na lalong mapanganib ito dahil ang pangunahing sangkap ay ang mga Skywatcher na wala namang kapaki-pakinabang na epekto. Patuloy na nanunood si Junghon, iniisip na malinaw na mahika ang nasasaksihan niya. Samantala, sa pinakailalim ng lawa, naroon ang isang malaking dalawang-dimensional na sandatang pangharang na tinatawag na Formula Zero, isang biolohikal na sandata na nilikha ng mga siyentipiko sa planetang Vernia. Orihinal itong ginawa upang labanan ang mga halimaw na sumasalakay mula sa mga portal, ngunit nang mabuksan ang kahinaan nito, kumapit ito sa mismong mga siyentipiko. Ang Formula Zero na nakawala sa mga limitasyon nito ay sinipsip ang lahat ng madaanan nito, patuloy na lumalaki, hanggang sa ito mismo ang naging unang Samire sa sarili nitong planeta. Nang wala nang makain, nakakita ang Formula Zero ng isang bitik sa isang maliit na dimensyon at tuluyang umalis. Dumating ito sa daigdig at sinimulan muli ang proseso ng paglaki. Kumakain ang halimaw ng mga isda sa lawa. Sa isip ng Formula Zero, wala nang bagong biktima roon kaya kailangan na nitong unti-unting umakyat patungo sa ibabaw. Biglang may nahulog sa harap ng halimaw. Nagtaka ito kung ano iyon, at nagpa siya itong sunggaban at kainin. Pagkalunok pa lamang nito,
napagtanto nitong may kakaiba, isang karanasang hindi pa nito naranasan noon. Nguya-nguya nito ang nakain at iniisip ang lasa. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong napasigaw sa matinding sakit. Naramdaman nitong kakaiba ang katawan nito, para bang nagliliyab ang mismong mga selula nito. Inisip ng halimaw kung lason ba iyon sa nerbiyos, ngunit agad nitong napagtanto na hindi iyon basta lason, isa itong sandatang kemikal na mismong sumisira sa mga selula. Patuloy na lumalakas ang sakit na nararamdaman nito, at inisip nitong ang mga walang hiyang taga-daigdig ang may gawa nito. Nagtaka ito kung paano nagagamit ng mga tao ang ganitong uri ng bitag. Gayunpaman, sa kabila ng matinding kirot, mariing ipinahayag ng Formula Zero na lalaban ito. Masasaktan man, titiisin nito hanggang sa makapag-adapt ang katawan nito. Dahil kung tuluyan nitong maa-absorb ang sandatang iyon, maaari pa itong maging mas perpektong sandata. Ngunit patuloy na lumalala ang sakit. Napasigaw ito, sinasabing para itong nasusunog ng buhay. Sa pagtanggap sa sariling kamatayan, napaisip ito kung ganito na nga ba ang magiging wakas nito. Halos tuluyang nag-iba ang katawan nito, at doon nito naunawaan na ang sandatang kemikal na ito ay mas angkop palang tawaging isang dalawang-dimensional na sandata. Tuluyang nawasak ang Formula Zero at nagsimulang magsara ang bitek sa dimensyon. Mula sa ibabaw, isang liwanag na lamang ang makikita. Tinitigan iyon ng dalawa at nagtanong ang bida kung talagang tuluyang nawasak ang halimaw. Idiniin niya na wala siyang paraan para masiguro kung talagang naglaho na ito. Napabuntong hininga ang bida at sinabing wala na silang magagawa. Wala na raw siyang ibang pagpipilian kundi siya mismo ang pumasok sa bitek. Lumapit siya sa siwang at nagulat sa kanyang nakita, napakaraming berdeng malagkit na likido ang nasa harap niya. Sinabi niyang isa lamang itong maaaring tawaging slime. Sinabi ni Sunungwu na sapat ang lakas nito para maituring na nasa antas ng isang Demon King. Naglakad-lakad siya sa paligid at napansing na tutunaw na ang natitirang bahagi nito, kaya tila pansamantalang nalutas na ang sitwasyon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Inisip niyang pamilyar ang pakiramdam na iyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at nagtaka kung nag-level up na naman ba siya. Tumaas ang level ni Xingwu mula 256 na patungong 257. Nawasak ang planetang Vernia. Napatitig ang bida sa slime, sinasabing ang slime na iyon ay isang Demon King na sumira sa planetang iyon. Napabagsak niya ito sa pamamagitan lamang ng pagluluto, at dahil doon ay muling nag-level up siya. Napansin ni Xingwu na tila mas mataas pala ang level ng slime kaysa sa inaasahan niya. Napabuntong hininga siya, sinasabing kumpara sa lakas ng slime, napakababa naman ang resistensya nito sa mga kakaibang pagkain. Sa isip ng bida, sapat ang lakas ng halimaw para gawing magulo ang buong planeta. Patuloy na inoobserbahan ni Xianwu ang paligid at sinabing kung nagawa sanang ma-absorb ng slime ang ulam na niluto ng bida, malalagay sa matinding panganib ang daigdig. Biglang may napansin si Xingwu sa lupa. Yumuko siya at napagtanto na kahit walang mana ang planeta, napakataba at mayabong ng lupa. Naisip niya kung ito nga ba ang dahilan kung bakit mahina ang mga slime laban sa mahika. Dumampot si Sunungwu ng kaunting lupa at nakitang totoong ang mataba ang lupa. Naisip niya na kung ganoon, perpekto ito para sa paggamit sa agrikultura. Tumayo ang bida at sinabi na dahil natalo niya ang halimaw na naninirahan sa lupang walang nagmamay-ari, ibig sabihin ay pag-aari na niya ngayon ang planetang iyon. Kailangan daw niyang mag-iwan ng patunay ng pagmamay-ari. Kaya sa isang pitik ng daliri, lumikha siya ng marka. Isang magic circle ang lumitaw sa lupa at kasabay nito ay nabuo ang isang tarangkahan na nag-uugnay sa lugar na iyon papunta sa basement ng kanyang bahay. Habang dumadaan siya sa tarangkahan, naisip niya kung dapat ba niyang gawin din ito kasama si Nabi kapag pareho na silang malaya. Samantala, sa ISAC branch office, Sector A, narinig ang tawanan. Punong-puno ng tuwa si Junghon habang ipinagdiriwang ang pagkakalipol ng mga halimaw at ang pagsasara ng bitik.
Masigla niyang sinabi na napakasarap ng pakiramdam nito. Biglang may tumawag sa kanya. Isang masiglang mananaliksik ang dumating at nagtatanong tungkol sa laso na pumatay sa mga slime at kung maaari ba niya itong pag-aralan. Idiniin ng mananaliksik na dapat gamitin ang lasong ito bilang sandatang militar, tinatawag itong tuklas ng siglo. Lalong naging excited ang lalaki, sinasabing kapag nalaman niya ang mga sangkap, kaya niya itong kopyahin basta ipakilala lang siya ng manager sa gumawa nito. Tinanong ni Jung-hoon kung ano ang ibig niyang sabihin sa kopyahin. Nalito ang mananaliksik sa tanong. Sa seryosong tono, sinabi ni Jung-hoon na ang ginamit na mga sangkap ay mga skywatcher mula sa lawa, asin, kaunting paminta, at bawang. Lalong naguluhan ang mananaliksik. Nagpatuloy si Jung-hoon sa paliwanag, sinasabing para gumana ito, kailangan lang haluin ng maigi habang nasa tubig. Dahil naguguluhan pa rin, tinanong ng mananaliksik kung iyon na ba talaga ang lahat. Kinumpirma ni Jung-hoon na ang tinatawag nilang lason ay isa lamang talagang putahe. Dagdag pa niya, ang katawa-tawang pangalan ng ulam ay pagkawasak ng tagabantay ng lawa. Tinanong ng mananaliksik ang research system kung posible bang mahuli o mapatay ang isang slime gamit lamang ang simpleng ulam. Ngunit nagpakita ng error ang sistema. Nabigla ang mananaliksik at sinabing isusulat na lang niya sa ulat ang "hindi ko alam". Sinabi ni Jung-hoon na iyon na ang pinakamabuting desisyong magagawa niya. Habang umaalis ang mananaliksik sa silid na bigong-bigo, pumasok naman si O'Keefe na may ngiti sa mukha. Tinanong niya ang manager kung naiintindihan na ba nito ngayon ang kakayahan ng bida. Nagtanong si Jung-hoon kung may common sense pa ba ang lahat ng magagaling na taong ito. Tinanong niya si O'Keefe kung paano nito nalaman na may kinalaman iyon sa bumalik na tao. Sinabi ni O'Keefe na siya ang pinakamahusay na investigador doon at idinagdag na madaling basahin ang manager. Nabigla si Jung-hoon at nagtanong kung isa ba siyang esper. Mabilis na itinanggi ni O'Keefe na wala siyang ganoong kakayahan. Inamin ng manager na sa anumang kaso, naiintindihan na niya ngayon kung bakit ganoon ang mga sinabi ni O'Keefe tungkol kay Sunung-woo. Ngumiti si O'Keefe at sinabing sa wakas ay nakuha na ng manager ang punto. Medyo nahiya si Jung-hoon at umamin na kahit lalaki siya, napapansin pa rin niyang kaakit-akit ang bida, lalo na raw ang itsura ng bisig ni Sunung-woo habang nangingisda. Narinig ito ni O'Keefe at napabuntong hininga, sinasabing pagdating sa kakayahan sa pamumuno, kasing layo ng langit at lupa ang agwat. Hindi nagustuhan iyon ng manager at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Naiinis, iginiit niya na kung ikinukumpara ni O'Keefe ang kakayahan niya sa pamumuno kay Sunung-woo, mali ito dahil wala pang patunay na mas magaling si Sunung-woo. Itinuro niya na magkaiba ang kakayahang lumutas ng problema at ang kakayahang mamuno. Nilinaw ni O'Keefe na hindi niya ikinukumpara ang manager sa bida, kundi kay Beck. Medyo nawalan ng gana ang manager at umamin na kahit sino ay mas magiging mahusay na leader kaysa kay Beck. Sinabi ni O'Keefe na si Jung-hoon ay kabilang sa tatlong pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Binanggit niya na ang pangalawa ay ang Secretary General. Tumingin sa malayo si Jung-hoon at inamin na talagang maaasahan ang Secretary General. Binigyang diin ni O'Keefe na lubos itong naiiba sa bida. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi pa rin ba mapagkakatiwalaan si Sunung-woo. Ikinumpara ng manager ang pagkakaiba nila sa pagitan ng isang kalmadong pelikula at isang horror movie. Hindi sumang-ayon si O'Keefe at iminungkahing mas katulad ito ng isang matuwid na mandirigma at isang madilim na bayani. Ang Secretary General ng isak na si Joo Hak-jin ay isang malamig at walang awang tao na ginagamit ang kahit anong paraan para sa sariling kapakinabangan. Napakabilis ng kanyang mga reflex, kaya napapahanga at napapatahimik ang lahat sa tuwing kikilos siya. Hindi rin matitinag ang kanyang kakayahan sa paggawa ng desisyon, lalo na kapag naglalaro ng chess. Ito ang tatlong katagang madalas gamitin upang ilarawan ang lalaking ito. Napaisip si Jung-hoon na kung sakaling magtagpo ang Secretary General at si Sunung-woo, tiyak na magiging magulo ang sitwasyon.
Inamin niyang wala siyang kumpiyansang mamagitan sa pagitan ng dalawa. Lumapit ang manager kay O'Keefe at sinabihan siyang mag-ingat. Ibinigay niya kay O'Keefe ang espesyal na autorisasyon bilang branch manager. Nagtaka si O'Keefe at tinanong kung ano ang saklaw ng autorisasyong iyon. Ipinaliwanag ng manager na mula sa sandaling iyon, hindi na dapat magbahagi si O'Keefe ng kahit anong impormasyon tungkol kay Seung-woo. Idiniin niya na huwag itong iuulat o babanggitan kahit kanino. Lalong nalito si O'Keefe at napasigaw, tinatanong kung anong klaseng autorisasyon iyon, talaga bang gusto ni Yong-han na itago niya ang lahat ng impormasyon hanggang sa kamatayan. Tinakpan ni Yong-han ang kanyang mga tainga at sinabing kapag nalaman niya, tiyak na malalaman din ng Secretary General. Dagdag pa niya, minsan ay mas mabuti ang walang alam. Inutusan ng manager si O'Keefe na tandaan iyon at hiningi ang ulat para sa araw na iyon. Naiinis si O'Keefe at sinimulang ikwento na dumaan siya sa tindahan kanina. Nataranta si Junhoon at tinakpan ang kanyang mga tainga, iniisip na sinabi na niya kay O'Keefe na huwag banggitin ang tungkol sa bumalik na tao. Nagpatuloy si O'Keefe, sinasabing may naramdaman siyang kakaibang bagay na nagmumula sa basement. Binigyang diin niya na iniuulat niya ito dahil maaaring mahalaga iyon. Ngunit ang manager, na nakatikip pa rin ang mga tainga, ay nagsabing hindi siya nakikinig. Nagsimulang kumanta si Yong-han para tuluyang matabyunan ang sinasabi ni O'Keefe, na lalo namang ikinagalit nito.